Pare, ikaw nang bahala sa aking anak. Gusto kong anak mong panganay ang makatuluyan ni Cindy paglaki. Sa tingin ko naman ay mabait at mabuting bata si Jonathan. Masayang sabi ni Eduardo sa kanyang kaibigan na si Junior. Matagal nang magkaibigan si Eduardo at Junior, magkasama sila sa pagpapanday ng mga bahay na tinatrabaho nila. Tumawa si Junior sa kanyang narinig. Oo ba? Para na rin mas maging malapit ang pamilya natin sa isa't isa. Tugon ni Junior. Nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang madaling araw. Ang kasunduang iyon ng pinagmula ng delubyo ng buhay ni Cindy. Nang mag-18 anyos si Cindy, ay sinundo siya ng 10 armadong lalaki. Natigilan si Cindy sa kaniyang pagwawalis ng bakuran nang huminto ang isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang lalaking matangkad. May matapang na mukha, makapal na kilay, almo na mga mata, matangos na ilong at mapulang labi. Wow! Ang gagwapo! Sabi ni Cindy sa sarili. Natigilan si Cindy sa kanyang nakikita at natulala. Sa pagkakataong iyon, biglang nagharumentado ang puso ni Cindy. Tila nagwawala iyon sa sobrang lakas ng kabog. May mga paru-paro rin sa kaniyang tiyan. Kasabay ng pagtigil ng kaniyang mundo. Pasintabi ho, Miss Galvan. Nakaimpake na bang inyong mga kagamitan? Tanong ng isa sa armadong lalaki. Naguluhan si Cindy kung bakit nito natanong ang bagay na iyon. Kaya kumunot ang kaniyang noo bago sumagot. Anong ibig mong sabihin? Saan ako pupunta? Kinakabahang tanong ni Cindy. Sasama ka ho sa amin sa mansion ng mga dinglasan. Seryosong tugon ng armadong lalaki. Kinabahan si Cindy sa kaniyang narinig. Naalala ni Cindy ang kaniyang ina at mga kapatid. Wala na kasi ang kanilang ama at si Cindy ang kahalili ng kaniyang inang si Cynthia sa pag-aalaga sa kaniyang bunsong kapatid na si Janjan. Anong gagawin ko? Bulalas ni Cindy. Nagtatrabaho lang ang dalawa niyang ate at napasok naman si Simon sa senior high school. Siya ang nagsakripisyo sa kanilang magkakapatid para lamang sa mahal nilang kapatid na bata. Hindi nakasagot si Cindy kaya lumapit na si Jonathan. Anong problema, Hugo? Malamig nitong tanong sa armadong lalaking kausap ni Cindy. Boss, hindi po nasagot si Miss Cindy. Kailangan na nating umalis. Hinihintay na siya ni Don Junior. Kinakabahang sagot ni Hugo kay Jonathan. Kilalang masungit at istrikto ang kaniyang amo, kaya ayaw na ayaw nilang napipikon nito o hindi agad nasusunod. Masama ang tinging ipinukol ni Jonathan kay Cindy. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Kabad trip talaga si Dad. Bakit ako pa? Reklamo ni Jonathan. Ang katulad ni Cindy ay hindi tipo ni Jonathan. Gusto ni Jonathan yung magaganda at sexy, yung maipagmamalaki sa lahat ng kaniyang kaibigan at hindi niya ikakahiya. Maitsura naman si Cindy at hindi sobrang payat, hindi rin sobrang taba. Wala man lang apil. Boring. Komento ni Jonathan habang nakatingin kay Cindy. Kaya lang mahilig si Jonathan sa mga modelo ang katawan at nagsusumigaw ang kagandahan kagaya ni Raquel na kanyang kasintahan. Nadagal na sila. 4 na taon na itong nobya ni Jonathan. Kahit labag sa kalooban ng kanyang ama na si Don Jr., pinanindigan ni Jonathan ang pagmamahal niya kay Raquel. Ipinapagawa ni Jonathan ng mansyon si Raquel para doon sila manirahang dalawa. Kung di lang kailangan, ay hindi ako mamamroblema kay Dad at sa Mana. Bulong ni Jonathan sa sarili. Nasa ibang bansa ngayon si Raquel kaya nakahinga si Jonathan ng maluwag. Isang napakalaking problema ni Cindy para kay Jonathan dahil kailangan niyang pakasalan si Cindy ayon sa utos ng kaniyang ama. At kapag hindi pinakasalan ni Jonathan si Cindy, hindi niya makukuha ang yaman na nilaan para sa kanya. Miss, kung sino ka man, sumama ka na agad sa amin. Matagal ka nang hinahanap ni Dad. Wag mo siyang paghintayin. Malamig na tura ni Jonathan kay Cindy at nang hindi gumalaw si Cindy, hinawakan ni Jonathan ang palapulsuhan ni Cindy at kinaladkad ito papunta sa kaniyang kotse. Nakaramdam si Cindy ng matinding kaba at takot. Hindi kilala ni Cindy ang lalaking may hawak sa kanya at hindi alam kung bakit kailangan ni Cindy sumama sa kanila. Bakit ba kailangan ko pang sumama? Hindi ko naman sila kilala. Komento ni Cindy. Nakaramdam si Cindy ng matinding pagkabahala at pag-aalala para sa kaniyang ina at mga kapatid. Namutla si Cindy at hindi na nakapagsalita. Nagpumigla si Cindy pero baliwala lamang iyon.
Masyadong malakas ang lalaki at hindi magawa ni Cindy kumawala sa pagkakapit nito. Sa kabilang banda, nakarating sila Cindy at Jonathan sa Dinlansas Mansion at sinalubong sila ng 15 katulong. Iginaya sila ni Cindy at Jonathan ni Mang Jose sa butler ng pamilya ni Jonathan. Nagtungo sila Jonathan at Cindy sa dining area para kumain ng umagahan. Naabutan nilang dalawa ang Don na nagsisimula ng kumain. Pinaupo si Cindy ni Don Jr. at nakangiting binati ang dalaga. Magandang umaga, Iha. Kamusta ka na? Napakaganda mo na lalo ngayon. 8 taong gulang ka pa lamang nang umalis kami rito at ipagkasundo ka ng iyong ama sa aking anak na si Jonathan. Malumanay na sabi ni Don Jr. Talaga ho? Sagot ni Cindy. Nagulat si Cindy sa sinabi ng matanda. Napangiwi si Cindy at kinabahan. Hindi alam ni Cindy ang tungkol roon. Walang sinabi ang kanyang ina't ama tungkol sa kasunduan. Hindi makasagot si Cindy. Handa na ang lahat. Ngayong 18 anyos ka na? Maaari ka nang sumama kay Jonathan sa kanyang ipinapatayong mansyon sa Alfonso at susunod na araw na ang kasal ninyong dalawa. Matagal ko nang pinagandaan ang araw ng inyong kasal. Dugtong pa ni Don Jr. Natigalgal si Cindy sa kanyang narinig. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ganon rin ang pakaramdam ni Jonathan. Naikuyom ni Jonathan ang kanyang palad at siya'y nagsalita. Dad, ayoko magpakasal sa kanya. Alam niyo namang may mahal na akong iba. At ayokong palitan si Raquel sa puso ko. Wala lang ngayon si Raquel pero malapit na siyang umuwi ng Pinas. Reklamo ni Jonathan. Kung hindi lang si Raquel ang makakatuluyan ko, wag na lang. Handa ko tumandag binata mag-isa. Mataas ang boses na sigaw ni Jonathan. Galit na ibinagsak ni Don Jr. ang kaniyang kubyertos at nanlilisig ang matang tumingin kay Jonathan. Jonathan, wag mo kong pagtaasan ng boses. Sinabi ko na sa'yong ayoko sa Raquel na yan. Iwanan mo yan. Ngayon din. Mariing sabi ni Don Jr. sa anak. Hindi agad nakasagot si Jonathan. Noon ko pa sinasabi, Jonathan. Bakit ang tigas ng ulo mo? Hindi mo makukuha ang mana mo kapag hindi mo pinakasalan si Cindy. Dugtong na sabi ni John Jr. Nanatiling galit ang mukha ni Jonathan at hindi agad kumikibo. At ang Raquel na yon? Yaman lang ang habol nun sa'yo. Hindi mo pa rin pala hihinihiwalayan ng babaeng yun? Galit na sigaw ni Don Jr. Igting ang panga nito at namumula ang mukha hanggang leeg. Pinagmumura ng matanda si Junior. Napupuyos ito sa galit. Mas lalong nanggigigil si Jonathan dahil nag-aaway sila ng kanyang ama dahil kay Cindy. Hindi lubos akalain ni Jonathan na aabot sa puntong magsisigawan sila dahil lang sa gusto ng Don na pakasalan si Jonathan ni Cindy. Ayaw na ni Jonathan lumala pa ang pagtatalo nilang mag-ama kaya mabilis tumalikod si Jonathan at naglakad palayo. Mas lalong nagalit si Don Jr. kaya binato nito si Jonathan ng tasa at tumama iyon sa likod ng binata. Mas lalo lang na bad trip si Jonathan sa sakit na pagkakatama ng tasa sa kanyang likuran pero hindi na lang nagsalita o nagreklamo si Jonathan. Sino nagsabi sa'yong talikuran mo ko? Bastos ka talagang bata ka? Kinakausap pa kita! Pahabol na sigaw ni John Jr. Hindi na inintindi ni Jonathan si Don Jr. at umalis na roon. Nagtungo si Jonathan sa tambayan nilang magkakaibigan. Naiwan si Cindy kasama ang Don. Kinabahan si Cindy sa nasaksihan at nakaramdam ng takot dahil baka pati si Cindy ay madamay sa away ng mag-ama. Huminga ng malalim si Don Jr. at uminom ng tubig. Umiinit talaga ang ulo ni Don Jr. sa kaniyang panganay na anak simula kasi nang mapamahal ito doon kay Raquel ay nagbago ng ugali ni Jonathan. Naging suwail na ito at palasagot. Noon naman, lahat ng sabihin ng Don sa kaniyang anak ay sinusunod ni Jonathan. Hindi ito nalalaban o nagsasalita ng hindi maganda. Ngayon lamang ito nakontra ng ganun. Kaya mas lalo lang nagagalit si Don Jr. sa kasintahan ni Jonathan si Raquel. Lalo na at likas na may pagka-gold digger ang babae. Ang mga naging kasintahan ng babae ay mayayaman. Pagkatapos pakinabangan, iniiwan na lang bigla. At kahit si Raquel na at Jonathan, nakikipagkita pa rin si Raquel sa mga sikat na celebrity sa hotel.
Hindi naman naniniwala si Jonathan na tuwing sasabihin iyon ni Don Jr. Kahit pa may mga pruweba na, sasabihin ni Jonathan na katrabaho lang ito ni Raquel at may meeting sila roon kaya magkasama ang dalawa. Nagbulag-bulagan ang kaniyang anak na si Jonathan dahil sa pagmamahal kay Raquel. Nilingon ng matandang Don si Cindy at humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, Iha. Sa iyong nakita at nasaksihan. Kalimutan mo na lang yan. Napakatanga kasi ng aking anak simula nang pumasok sa buhay ni Jonathan si Raquel. Sabi ni Don Jr. Tumango na lang si Cindy. Naging sweldo. Kaya ayaw ko rin sa babaeng yun. Ilang beses ko na itong pinapamanaan at palaging nakakasagap ang aking spy ng mga larawan at video na nakikipagkita si Raquel sa kung kani-kaninong lalaki. Mayayaman o di kaya'y kilala sa lipunan. Mahabang litanya ni Don Jr. Tumango na lang si Cindy dahil hindi alam ang isasagot sa matanda. Basta, tuloy ang inyong kasal sa sunod na araw. At ikaw, Cindy, ang magiging legal na asawa. Hindi ko hahayaang mapunta sa Raquel na babaeng iyon ang aking anak. Mapapariwara lamang ang buhay ni Jonathan roon. Lalapat mukhang pera ang babae. Mariing sambit ni Don Jr. Pero, hindi niyo ho ba muna ako tatanungin kung gusto kong pakasalan ng inyong anak? Sa wakas ay nakapagsalita rin si Cindy. Abot-tahip ang kaba ni Cindy sa dibdib bago masabi ang katagang iyon. Bakit, Iha? Ayaw mo ba sa pamilya namin? Tila nalulungkot na tanong ni Don Jr. Hindi naman ho. Kaya lang, hindi ko ho kasi matandaan na kumpare kayo ni tatay. Tsaka hindi ho ba dapat naghahanap na kayo ng mas maayos na mamanugangin? Ngayong wala na si tatay, hindi hamak na mas mayaman kayo kaysa sa amin. Panimulang sagot ni Cindy. Napaisip si Don Jr. Sayang naman ho kung ako lang ang mapapang-asawa ng inyong anak at hindi yung ka-level ninyo. Yung makakatulong sa inyong mas mapalago ang inyong business kapag pinakasalan ni Jonathan. Seryosong sabi ni Cindy sa Don. Natahimik ang Don sa kaniyang narinig. Napangiti si Don Jr. Hindi nga siya nagkamaling si Cindy ang anak ni Eduardo ang ilaan para sa sutil niyang anak na si Jonathan. Sa pananalita pa lang ni Cindy ay alam na ng Don na hindi ito mahilig sa mayaman at mabuting bata. Huwag mong alalahanin yun. Hindi mahalaga sa akin kung mayaman o may kaya lamang. Ang sa akin lamang ayokong laman lang ang pamilyang habol. Siyempre mga anak ko sila, Jonathan. Ayokong mabigo sila sa pag-ibig. Gusto ko kapag nagmahal sila yung tunay na mahal rin sila. At hindi yaman lang ang habol. Paliwanag ni Don Jr. Napaisip si Cindy. May point nga naman ang matanda. Ayoko silang nasasaktan at nahihirapan dahil mali sila ng taong minahal. Tungkol naman sa kasunduan, walang problema sa akin. Isa pa, natupad ako. Ang pangako ay yung ayokong biguin ang aking kumpare. At kahit wala na siya dito sa mundo. Seryoso at malungkot na sabi ni Don Jr. Pangahawakan ko pa rin ang aming kasunduan. Sigurado naman akong balang araw mahuhulog rin kayo ni Jonathan sa isa't isa. Mahabang litanya ni Don Jr. Gustuhin mang umangal pa ni Cindy pero sa pananalita ng Don ay wala na siyang kawala. Kaya naisipan ni Cindy pumayag sa gusto nito. Total hindi naman habang buhay ay narito ang matanda. Lahat ng tao mamamatay at aakyat sa langit. Hihintayin na lang ni Cindy iyon. Ayaw rin ni Cindy na biguin ang kaniyang ama kahit wala na ito sa mundo. Kahit labag sa kalooban ni Jonathan, ikinasal sila ni Cindy. Doon ipinadala ni Don Jr. si Cindy sa mansyon ni Jonathan. Mansyon na ipinapagawa ni Jonathan para kay Raquel. Napupuyo si Jonathan sa galit dahil wala siyang magawa at kahit labag sa kalooban ni Jonathan, hindi siya makaapila dahil pera ng Don ang ginamit ni Jonathan sa panggagawa. Hindi pa rin kasi ibinibigay ng Don ang mana ni Jonathan. Sigurista ang Don at mahirap itong kalabanin. Kung tuso si Jonathan, mas tuso ang kaniyang ama. Gagawin ng Don lahat para lang pahirapan si Jonathan kapag nagmamatigas pa si Jonathan. Pagdating sa mansyon ay pinadiretso ni Jonathan ang gamit ni Cindy sa maid's quarter. Nagtinginan ng mayordoma at isang katulong na hinar ni Jonathan. Dahil ang alam ni Manang Lucy at Hannah, asawa ni Jonathan si Cindy at kababagong kasalamang ang dalawa. Nakaramdam sila ng awa at simpatsya kay Cindy.
Nahihinuha na nilang matindi ang paghihirap na pagdaraanan nito sa kamay ng kanilang malupit na amo. Nagsimula na ang kalbaryo sa buhay ni Cindy. Ang inaakala ni Cindy na fairy tale ang naging isang bangungot. Inalila si Cindy ni Jonathan imbes na katabi sa kwarto. Kasama ni Cindy ang dalawa nilang manang, Lucy at Hannah sa silid ng mga katulong. Ginawa ni Cindy ang tagalinis ng silid at sala ni Jonathan. Pati library nito ay pinaayos kay Cindy. Pinaglilinis rin si Cindy ng CR at pinag-garden. Hindi rin sila sabay ni Jonathan kumain. Ang mga gamit ni Cindy ay luma at may butas pa. Nagmistulang basahan ng mga kasuotan ni Cindy. Hindi ni Jonathan pinayagang kunin ni Cindy ang kaniyang mga gamit sa bahay nila. Miski ang kaniyang ina't mga kapatid ay hindi man lang naimbitahan noong kinasal silang dalawa ni Jonathan. Matindi ang hirap na dinaranas ni Cindy sa kamay ni Jonathan kaya wala itong awa kung utusan ni Cindy, ni Jonathan at pakilusin. Kulang na lang ay tira-tira ng pagkain ang kaniyang kainin. Laging salubong ang kilay ni Jonathan at nakasimangot kapag kinakausap si Cindy. Minsan ay gusto na ni Cindy umiyak at umalis pero alam niyang hindi siya makakatakas sa kamay nito. Ano ba? Akala ko ba matalino ka? Simpleng bagay lang hindi mo pa magawa. Galit na sigaw ni Jonathan ng aksidente ni Cindy matapon ng tiyan nito. Pasensya na sir. Hindi ko sinasadya. Nahihintakutan si Cindy sabi. Hindi pinayagan ni Jonathan na tawagin siyang asawa ni Cindy. Amo katulong ang tema nilang dalawa. Para sa lalaki hindi katanggap-tanggap na maging asawa si Cindy. Umalis ka nga sa aking harapan. Ngayon din. Nag-iinit ang ulo ko sa'yo. Gigil na sambit ni Jonathan. Tila may sumaksak sa puso ni Cindy nang murahin na naman siya ni Jonathan. Napapadalas ang paghahamak at masakit na pananalita ni Jonathan kay Cindy at hindi iyon katanggap-tanggap. Walang nagawa si Cindy kundi umiyak habang naglalakad palayo kay Jonathan. Hindi na kinakaya ni Cindy ang galit na nararamdaman kay Jonathan pero wala si Cindy'ng choice kundi magstay sa mansyon nito dahil kasal sila ni Jonathan. Habang tumatagal, mas lumulupit si Jonathan kay Cindy. May mga oras at araw na wala si Jonathan ginagawa kundi ang bulyawan si Cindy at ipahiya sa mga nagiging bisita ni Jonathan. Bukod pa roon, nababato si Cindy ni Jonathan ng mga gamit na nahahagip ni Jonathan sa mansyon. Kumukulo ang dugo ni Jonathan sa tuwing nakikita niya si Cindy. Lalo na kapag naalala niya kung paano manggalaiti ang kanyang ama kay Jonathan. Dinidibdib iyon ni Jonathan kaya kay Cindy niya nabubunton ang lahat ng galit at sama ng loob ni Jonathan. Ayaw na ayaw ni Jonathan nakakarinig ng hindi maganda kapag si Raquel na ang usapan. Linisan mo yung kwarto ng kabayo, Cindy. Gusto ko malinis na malinis roon. Bibisita sila Christian bukas. Ayoko mapaya sa mga pinsan ko. Kapag hindi mo sinunod agad ang utos ko, pagbabayaran mo to. Masungit na utos na Jonathan kay Cindy. Natigilan si Cindy at nagpupunas ng mga muebles sa kaniyang narinig. Tumango na lang si Cindy bilang tugon. Hindi iyon nagustuhan ni Jonathan dahil pakiramdam nito ay hindi siya iniintindi ni Cindy. Sinigawan ni Jonathan si Cindy at sinabing huwag baliwalain ang kaniyang sinasabi. Yes, boss. Naintindihan ko po. Nakangiwing sagot ni Cindy. Umalis si Jonathan na parang walang nangyari. Sanay na itong ginaganon lang si Cindy. Isang araw, narinig ni Cindy na kausap ni Jonathan si Raquel sa cellphone. Kailan ka uwi? Tanong ni Jonathan kay Raquel sa cellphone. Bukas, hintay mo ako mahal. Sobrang miss na kita. Malanding tugon ni Raquel. Halos masuka naman si Cindy sa kaniyang naririnig. O sige, susunduin na lang kita sa airport. Miss na kita sobra. Tugon ni Jonathan. Okay, hintay kita. Sambit ni Raquel bago patayin ang tawag. Napairap sa hangin si Cindy sa narinig. Hindi lubos akalain ni Cindy na may lambing sa katawan ang kaniyang asawa. Akala ni Cindy ay laging galit si Jonathan. Pero iba ang trato ni Jonathan kapag si Raquel na. Tila maamong tupa at hindi mapanakit. Naiinis na umalis si Cindy roon. Dahil impyerno ang nararanasan ni Cindy sa kamay ni Jonathan, samantalang langit kay Raquel na hindi naman ito asawa. Hindi pinangarap ni Cindy ang ganong klase ng buhay.
at ayaw ni Cindy na habang buhay siyang pagmamalupitan at pahihirapan. Hinihiling ni Cindy na sana matapos na ang kalbaryong nararanasan ni Cindy sa kamay ni Jonathan. Kaya labis ang sayang nararamdaman ni Cindy nang marinig na uuwi na ang Raquel na iyon. Mababaling na rito ang atensyon ng kaniyang ruthless na amo. Subalit ang masayang ngiti sa mukha ni Cindy ay napalitan ng matinding pangamba at pagdurusa. Nang dumating si Raquel sa mansyon, ay mas tumindi ang hirap na nararanasan ni Cindy. Halos mapanit ang kaniyang balat sa kamay sa paglilinis at paglalaban ng damit ni Raquel. At kapag hindi nagustuhan ni Raquel ang klase ng paglalaban ni Cindy, sinisigawan ni Raquel si Cindy. Walang magawa si Cindy kundi hindi magtiis. Kahit sobrang nasasaktan at napipiko na si Cindy sa trato ng dalawa. Ikaw, linisan mo ang aking library. Magbabasa ako ng mga dokumento mamaya. Huwag mo subukang pakailaman ng mga gamit ko. Maglinis ka ron! Maring utos ni Raquel kay Cindy. Salubong ang magandang kilay ni Raquel at nakapamaywang pa habang nakamasid sa ginagawang pagdidilig ni Cindy. Sobrang init ng dugo ni Raquel kay Cindy. Lalo na at magandang babae si Cindy. Kahit hindi ito naglalagay ng palamuti. Litaw ang ganda ni Cindy sa pagiging simple at walang arte. Naintindihan ko, ma'am. Tipid na tugon ni Cindy. Nag-excuse si Cindy kay Raquel pero mabilis na nasabunutan ni Raquel si Cindy sa pagkulo ng dugo ni Raquel. Hindi pa ako tapos magsalita. Bakit tinatalikuran mo na ako? Mula kang modo? Galit na sikmat ni Raquel kay Cindy. Halos mapunit ang ulo ni Cindy sa lakas ng pagkakasabunot ni Raquel sa kanya. Walang awa nitong winasiwa si Cindy at ingod-ngod sa putig. Walang magawa si Cindy kundi umiyak. Halos makain na ni Cindy ang putik. Pilit pinipigilan ni Cindy ang kamay ni Raquel pero malakas ito. Sa ganoong paraan, naabutan ni Don Jr. ang dalawa. Nahampas ni Don Jr. ang 2 beses si Raquel sa likuran at likod ng hita. Uminit ang ulo ni Don Jr. sa kalupitan ni Raquel. Ouch! Daing ni Raquel. Natigilan si Raquel sa ginagawang pagpapahirap kay Cindy. Sinasabi ko na nga ba? Masama talaga ang ugali ko mong babae ka. Ang kapal na mukha mo. Ayoko sa lahat ay sinasaktan si Cindy. Galit na sigaw ni Don Jr. Hindi agad nakasagot si Raquel. Hindi mo ba alam na ang babaeng sinasaktan mo ay ang legal na asawa ni Jonathan? Galit na bulyaw ng Don. Dumagundong ang baritonong boses ni Don Jr. roon. Namumula naman ito sa matinding galit at naglalabasan ng ugat. Natigilan si Raquel sa narinig. Legal na asawa? Hindi makapaniwalang tanong ni Raquel. Halos maluwa ito at panlamigan ng kaniyang marinig. Hindi alam ni Raquel ang tungkol roon. Ang alam lang ni Raquel ay katulong si Cindy sa mansyon na pinagawa ni Jonathan para sa kanilang dalawa. Nanggalaiti si Raquel lalo kay Cindy. Kaya pala mainit ang dugo ni Raquel dahil roon. Oo. Now, leave. Ayokong makikita ang pagmumukha mo sa mansyong to. Dakpin si Raquel at ilabas. Galit na sigaw ng Don. Sinunod naman na yon ang kaniyang mga tauhan. Nagpupumigla si Raquel sa pagkakahawak sa kaniya ng mga tauhan ni Don Jr. pero wala siyang magawa. Naabutan ni Jonathan ang ganong eksena. Hinablot ni Jonathan si Raquel at sinamaan ng tingin ang 3 tauhan ng kaniyang ama. Anong karapatan ninyong hawakan ng nobya ko? Galit na sikmat ni Jonathan sa mga tauhan ni Don. Nakatanggap si Jonathan ng hampas ng baston ni John Jr. sa kanyang ulo. Lalong nagalit si Don Jr. sa inaasta ni Jonathan. Baliw ka ba? Pakawalan mo na siya. Mag-focus ka sa asawa mo at bumuo na kayo ng pamilya. Galit na sigaw ni Don Jr. Hindi. Mananatili si Raquel. Ang palayasin ninyo, si Cindy. Iyoko sa kanya. Galit na sigaw pabalik ni Jonathan. Binitawan ng Don ng kanyang baston at mabilis na sinuntok sa mukha ang anak. Wala kang modo? Ako, uutusan mo? At si Cindy bang palalayasin mo? Sige, ikaw ang umalis. Wala kang mana. Galit na sambit ni Don Jr. Natigilan si Jonathan at Raquel.
Dahil pera lang talaga ang habol ni Raquel kay Jonathan dahil kahit pagwapo ang binata. Inuto niya si Jonathan na huwag lumaban sa kaniyang ama. Love, huwag ka nang magalit at huwag ka nang sumagot sa daddy mo. Mariing sambit ni Raquel. Napupuyo sa galit ang Don dahil ang alam niyang inuuto na naman ni Raquel ang kaniyang anak. Hindi. Paalisin mo na niyan si Cindy. I hate her. Dahil sa kanya kaya ganito lang tayo. Sa lubong ang kilay na sabi ni Jonathan sa mga kaharap. Jonathan, tila nababahalang sambit ni Raquel. Walang silbi si Jonathan kay Raquel kung mawawalan nito ng mana. Sayang lang ang effort ni Raquel sa pakikipaglapit kay Jonathan at ang lahat ng sakripisyo niya para rito. Nakita mo yan? Pero lang ang habol sa'yo ni Raquel. Jonathan, hindi mo ba nahahalata? Malamig na sabi ni Don Jr. Hinigit naman ni Jonathan si Raquel palayo sa daddy niya at kay Cindy. Nagsabi na si Cindy sa lahat ng naranasan niya sa kamay ng dalawa, ni Raquel at Jonathan. Tumistigo naman sila Manang Lucy at Hannah sa sinabi ni Cindy dahil naawa na talaga siya rito. Totoo po yun, Don Junior. Kalupit talaga nila Raquel kay Cindy simula nang umuwi ito, sabi ni Manang Luis. Kahit si Senyorito Jonathan napakatindi. Kung batuhin si Cindy akala mo na bato lang ng aso. Nakangosong sabi ni Hannah. Lalong nagalit si Don Jr. Subukan lang ni Jonathan manindigan si Raquel na yun. Tingnan ko lang kung hindi siya iwan ng babaeng mukhang pera na yun. Galit na sigaw ni Don Jr. Tinawagan agad ng Don ang kaniyang sekretarya at sinabing kausapin ang financial department para i-close lahat ng credit cards at cards na meron si Jonathan. Sa kabilang banda, kumain sila Raquel at Jonathan sa mamahaling restaurant. Huwag mong intindihin si Dad, Raquel. Makinig ka sa akin. Ikaw na ang mahal ko, walang iba. Napasuko lang ako ni Dad sa pagpapakasal sa babaeng yun. Mariing paliwanag ni Jonathan. Tumango si Raquel. Hinihintay ko lang mapasakin ng mamanahin ko. Tsaka ako makikipagdiborsyo. Bahala siya sa buhay niya. I just want my shares of wealth. Pagkatapos nun, magpapakasal na tayo. Seryosong sabi ni Jonathan kay Raquel na abala sa pagkain. Tumango ulit si Raquel. Mas mahalaga sa kanya ang pera kaya kahit gaano pa katagal as long as makikinabang siya, willing si Raquel maghintay. Ayos lang sa akin. Huwag ka mag-alala. Tandaan mo, susuportahan kita. Plastic na ngumiti si Raquel at hinawakan ng kamay ni Jonathan. Nagpauto na naman si Jonathan rito. Pagkatapos nilang kumain ay nagbayad na si Jonathan pero nag-e-error ang card. Halos maubos na ni Jonathan lahat ng credit card at ATM niya pero walang nagana sa mga iyon. Napamura si Jonathan sa inis. Agad naisip ni Jonathan ang kaniyang ama ang may gawa kung bakit nagkaganon. Closed lahat ng cards ni Jonathan kaya na-stress bigla si Raquel dahil sobrang dami niyang in-order at pinili niya pa talaga yung sobrang mahal ng presyo. Sir? Hindi po talaga gumagana yung card nyo. Baka may cash po kayo. Cash basis na lang po. Magalang na sabi ng cashier. Naglabasa ng ugat sa sentido ng leeg ni Jonathan sa sobrang inis at pagkapahiya. Tinawagan ni Jonathan si Julius ang kaniyang personal na sekretarya. Ano nangyari? Bakit nag-error lahat ng card ko? Kahit may ATM card? Malamig na tanong ni Jonathan sa kaniyang sekretarya. Pasensya na sir. Pero inutos ng inyong ama na i-close lahat ng card ninyo. Kinakabahang tugon ni Julius. Nag-igting ang panga ni Jonathan sa kaniyang narinig. Napamura si Jonathan sa galit. Kinalma naman si Jonathan ni Raquel. Pinataya ni Jonathan ng tawag si Julius at kinausap si Raquel. Patay ako nito. Lahat ng card ko dinisable ni Dad. Walang emosyong sabi ni Jonathan kay Raquel. Humarap si Jonathan sa cashier at tinanong kung pwedeng yung relo niya na lang na nagkakahalaga ng ₱250,000 ang magiging kabayaran. Tumango ang cashier at itinawag sa manager ng restaurant. Pumayag ang manager. Sinuklian pa si Jonathan ng 100,000. Napupuyos naman sa galit si Raquel. Tuluyan ang nasira ang plano niyang huthutan si Jonathan. Dahil wala na itong pera ngayon, hindi na magagawang makipag-socialize ni Raquel at ipagmayabang na sobrang yaman ng kaniyang nobyo. At balak pa nilang magpakasal. Pihadong mapapahiya lamang si Raquel sa mga kaibigan niyang may mga asawa
at nobyong ubod ng yaman. Mainit ang ulo ni Raquel nang umuwi sila sa condo unit niya sa Makati. Lumapit si Jonathan kay Raquel at sinimulang halik-halikan ng nobya, subalit tinutulak lamang ni Raquel si Jonathan palayo. Kunot ang noon ni Jonathan kung bakit ganoon ang trato ni Raquel sa kanya. Anong problema? Takang tanong ni Jonathan. Hindi mo na ba magagawang makipag-ayos sa iyong ama? Paano kung pumayag na lang tayong maging mag-asawa mo yung babaeng yun? Pansamantala lang naman, hanggat hindi mo nakukuha yung yaman mo. Para hindi ka maghirap ng ganyan, Jonathan. Desperadang suwestyon ni Raquel. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Jonathan sa kanyang narinig. Matalino si Jonathan kaya alam niya ang ibig ipahiwatig ni Raquel. Biglang umakyat ang dugo ni Jonathan sa ulo at nasampal si Raquel. Ouch! Para saan yun? Galit na sigaw ni Raquel kay Jonathan habang hawak nito ang pisnging nasampal ni Jonathan. Napupuyo sa galit si Jonathan sa nobya. Tama nga si Dad. Yaman ko lang habol mo. Minahal mo lang ako dahil sa pangangailangan mo. Hindi ko alam kung paanong nagawa kong mahalin ka ng totoo at ibigay ang lahat sa'yo. Bakit nagpakatanga ako sa'yo? Puno ng pagsisising sambit ni Jonathan. Alam mo, nangarap ako para sa ating dalawa. Napakarami kong plano at nagsisikap ako para lang magawa natin yun. At kahit labag sa loob kong pakasalan si Cindy, ginawa ko. Dahil ginusto kong makuha ko ang mana na dapat ay para sa akin. Sabi ni Jonathan. Mag-isa lang ako nun. Napakasaya kong nakilala kita, Raquel. Kung alam mo lang, kung paano bigyan ng kulay ang black and white kong mundo. Kung paano mo ko baliwin at mapasaya sa lahat ng oras. Hindi ko lubos akalain na habang minamahal kita, yaman lang pala ang habol mo at hindi ang tunay kong pag-ibig. Malungkot na dugtong ni Jonathan. Tulala lang si Raquel. Minahal kita ng sobra. To the point na mas sinusunod kita at lahat ng gusto mo kaysa sarili kong ama. Pinili kita, Raquel. Paulit-ulit kitang pinili. Kahit pakalabanin ko lahat basta para sa'yo. Ngayon, pinagsisisihan ko na. Masyado ako nagpauto at nalaso ng pagmamahal ko sa'yo. Malamig na sambit ni Jonathan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig at halos manikip ang dibdib ni Jonathan sa sakit. Minahal ni Jonathan si Raquel, higit kanino man. Pinaglaban ni Jonathan sa lahat kahit pa masama ang kalabasan at tingin ng ibang tao sa kanya. Basta si Raquel na ang usapan, walang sinasanto si Jonathan. Naging obsession ni Jonathan si Raquel. Na guilty na tawag ni Raquel kay Jonathan. Natulala si Raquel sa kanyang narinig mula kay Jonathan, mabilis na tumalikod si Jonathan. Wag na wag mo kung tatawagin sa pangalan ko. Maghiwalay na tayo. Tama ng pagiging tanga ko sa loob ng 2 taon. Ayoko na rin na araw-arawin pa. Tugon ni Jonathan at naglakad na palayo. Kumapit sa braso ni Jonathan si Raquel at nagmakaawa. Pakiusap. Ayusin natin to. Hindi naman lang pera ang habol ko sa'yo. Mahal talaga kita, Jonathan. Pangako. Mali ang pagkakaintindi mo. Mahal lang talaga kita kaya concern ako sa kinabukasan mo. Umiiyak na sabi ni Raquel. Drinamahan na talaga ni Raquel si Jonathan. Pero namanhid na si Jonathan. Ngumiisi ito sa kakinalas ang kamay ni Raquel. No. Kilala kita. At ngayon lumabas na ang totoo. Saya't gusto mo, itigil na natin ang kalokohang ito. Nagsisisi akong ikaw pa ang minahal ko. Mariing sabi ni Jonathan. Malakas niyang ibinagsak ang kamay ni Raquel at mabilis na umalis sa condo unit ni Raquel. Umuwi si Jonathan sa mansyon ng kaniyang ama at humingi ng tawad rito. Sinabi ni Jonathan na nakipaghiwalay na siya kay Raquel at masaya namang tinanggap ng kaniyang ama si Don Jr. ang balita. Dad, nakipaghiwalay na ako kay Raquel. Tama ka. Yaman ang habol nito. Dahil ng oras na wala akong magamit na card, napansin kong parang wala sa mood si Raquel. Hanggang sa makarating kami sa kondo niya. At hindi niya na nakatiis si Raquel. Nagsalita siya about sa pakikipag-ayos ko sa inyo at pagpayag niya sa kasal namin ni Cindy. Hanggang sa nasampal ko si Raquel sa sobrang sama ng loob ko. Paliwanag ni Jonathan. Mabuti naman. Noon ko pa sinasabi sa iyo, Jonathan. Hindi ka lang maniwala sa akin agad. Iba't ibang lalaki ang nakakasama ni Raquel. Mabuti naman at natauhan ka na. Your choice is Cindy. Higit na may delikadesa at walang bad image. Natutuwang sabi ni Don Jr. Natigilan si Jonathan.
Susubukan ko din. Magmo-move on na muna ako kay Raquel. Ayokong gawing panakitbuta si Cindy. Gusto ko handa na ako once na mahalin ko siya. Gusto ko ipanatag ang kalooban ko. Abroad. Pwede ba ako magpahinga? Sambit ni Jonathan. Tumaas ang kilay ng Don bago tumango. Oo. Siguraduhin mo lang, Jonathan, na makaka-move on ka. Dahil maikli lang ang buhay. Baka kung kailan handa ka na, si Cindy naman ang sumuko na. Seryosong payo ni Don Jr. kay Jonathan. Tumango si Jonathan at nagpaimpake ng gamit kina Hana papunta sa Jonathan sa Hawaii. Gusto talagang makawala sa alaala nila ni Raquel na magkasama. Hindi na muna nakipag-usap si Jonathan kay Cindy para magpaalam. Ngayon lang nakaramdam ng guilty si Jonathan sa lahat ng pasakit na ginawa niya kay Cindy. Ngayon lang nakaramdam si Jonathan na sobrang sama niyang asawa rito. Pinagsisihan na ni Jonathan, pinagmalupitan niya ng sobra si Cindy at minahal ang maling babae. Sana lang hindi pa huli ang lahat. Samantala, sa pag-alis ni Jonathan, mas nakahinga ng maluwag si Cindy. Naging normal ang buhay ni Cindy at hindi na niya ginawa ang mga trabahong pangkatulong utos ng Don. Tinuring siyang amo nila Manang Lucy at Hana. Mas nakakausap ni Cindy ng ayos ang dalawa at komportable siyang kasama ang mga ito. Pinamanage ni Don Jr. kay Cindy ang ilan sa mga businesses nila, gaya ng salon, cafe, mall at resorts. Nagawa namang palaguin at talagaan ni Cindy ang mga iyon. Mas naging kilala pa ang lahat ng businesses ng mga dinlasan dahil sa talino at talentong ipinamalas ni Cindy. Sa sobrang tuwa ng Don ay binigyan si Cindy nito ng 2 malaking kumpanya at hinayaang i-manage iyon ni Cindy. Nakapangalan na kay Cindy ang Sis Jewelry and Clothing Lines gaya ng mga naunang businesses na palago iyon ni Cindy at kinilala sa buong mundo. Lumipas ang 1 taon na wala si Jonathan. Dumating ang kapatid ni Jonathan si John Paul at mabilis iyong nakasundo ni Cindy. Para silang mag-best friend na mag-boyfriend dahil napakabait at napakaklingi ni Paul kay Cindy. Nire-respeto ni Cindy si Paul at iniingatan. Kahit pa may kakaibang nararamdaman si Paul sa kanyang puso para kay Cindy, isinantabi niya iyon alang-alang sa samahan nilang magkapatid. Close sila Jonathan at ayaw niyang magalit ito sa kanya. Laging binibisita at iginagala ni Paul si Cindy after work at kapag wala itong pasok. Kumakain rin sila sa iba't ibang sikat na restaurant at sabay na nagta-travel. Masaya si Cindy kapag si Paul ang kasama niya. At kahit pa na kay Paul na lahat, mas nangingibabaw pa rin ang respeto sa pagiging mag-asawa nila ni Jonathan kahit wala ito sa tabi ni Cindy at sobrang lupit nito sa kanya noon. Simula ngayon, hindi naman na si Cindy magpapaapi. Magiging casual ang pagsasama nila at walang pagmamahal na mai-involve kahit pa wala na sa buhay ni Jonathan si Raquel. Magkasama sila Cindy at Paul sa gymnasium sa Dasmariñas. Hindi nila lubos akalain ngayong araw uuwi si Jonathan. Close si Cindy at Paul kaya aakalain ng iba na magkasintahan nito. Naabutan ni Jonathan si Paul at Cindy na nagsisit up. Nakaramdam si Jonathan ng pagsiselos. Hindi maintindihan ni Jonathan ang kaniyang sarili. Hindi naman gusto ni Jonathan si Cindy pero mas nagsiselos siya ngayon kumpara noon kapag may ibang kasama si Raquel. Naka-move on na rin si Jonathan kay Raquel at nang umalis si Jonathan ng Pinas, napagtanto niyang namimiss ni Jonathan si Cindy. Doon lang rin napagtanto ni Jonathan na napakaganda ng napangasawa niya. Lalo na ngayon sobrang sexy nito sa suot na outfit. Nag-igting ang panga ni Jonathan nang makitang sobrang close ng kapatid niyang si Paul at Cindy. Mabilis ang naging hakbang ni Jonathan papunta sa kinaroroonan ng dalawa. Hinawakan ni Jonathan sa palapulsuhan si Cindy at hinigit paalis roon. Bro, kunin ko ng asawa ko. Uwi na kami. Malamig na sambit ni Jonathan. Natulala naman si Paul at Cindy sa biglaan nitong pagdating. Hindi sila makapaniwala na ngayon ang uwi nito. Nagharumentado naman ang puso ni Cindy sa mga oras na iyon. Halata ang galit at selos sa itsura ni Jonathan. Napansin iyon ni Cindy. Hinigit ni Cindy ang kamay niya at nabitawan iyon ni Jonathan. Bitawan mo ko. Malamig na sabi ni Cindy. Natigilan si Jonathan sa boses nito.
Agad niyang napansin ang malamig na tingin at trato sa kanya ni Cindy. Sa pilitan ni Jonathan, isinakay si Cindy sa Red Jaguar niya at pinaharorot iyon hanggang sa makauwi sila sa mansyon nila. Galit na bumaba si Jonathan sa kotse niya at ipinangako na parang bigas ni Cindy. Lalo lang nagwala si Cindy roon. Pinaghahampas ni Cindy si Jonathan. Padarag namang ibinaba ni Jonathan si Cindy sa kama ng kwarto niya. Ano? Mas gusto mo na ngayon si Paul? O may relasyon na kayong dalawa? Baka naman sa nakarang isang taon kong pagkawala nagpapagalaw ka na kay Paul. Walang prenong sambit ni Jonathan dahil galit at sa selos niya sa kaniyang kapatid na si Paul. Nakatanggap si Jonathan ng napakalakas na sampal kay Cindy. Anong karapatan mo? Umuwi ka lang ba para sikmatan na naman ako? At pagsalitan ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa tingin mo ay ikakasakit ko? Sana hindi ka na lang umuwi. Mas masaya at payapa ako nung wala ka. Inis na sikmat ni Cindy kay Jonathan. Hindi pa huminto si Cindy. At para sa iyong kaalaman, wala kaming relasyon ng kapatid mo. Mabait lang talaga sa akin si Paul. Hindi kagaya mo. Halimaw ka. Gigil na sabi ni Cindy habang umiiyak. Napupuyos na talaga si Cindy sa galit. Hindi na kasi pwedeng palagpasin ang ganoong pananalita ni Jonathan sa kaniya. Masyado na yung masakit pakinggan. Nagulat si Jonathan sa nasampal na ibinigay ni Cindy. Sa unang pagkakataon may babaeng naglakas loob pagbuhatan siya ng kamay. Imbes na magalit ay natuwa pa siya. Natuto na itong maging palaban. Bagay na nagustuhan ni Jonathan rito ngayon. Hinawakan ni Jonathan ang magkabilang palapulsuhan ni Cindy at ipinin ang asawa sa kama. Nagpupumigla si Cindy sa takot dahil baka kung anong gawin ni Jonathan sa kanya. Ano ba? Pakawalan mo ako, alis dyan, Shupi! Nagpupumiglas na sabi ni Cindy. Hindi na naman napatinag si Jonathan. Mas lalo siyang nakukyutan kay Cindy. Napakaganda nito kahit galit, kaya hindi napigilan ni Jonathan halikan si Cindy sa labi. Mapaghanap ang halik ni Jonathan at ginalugad ang dila nito ang loob ng bibig ni Cindy. Nagulat si Cindy sa paghalik ni Jonathan sa kanya pero para siyang nalasing bigla sa halik na iginagawad ng kanyang asawa. Hindi nakagalaw si Cindy at nagpaubaya sa asawa sa ginagawa sa kanya. Hinalikan ni Jonathan ang buong mukha ni Cindy pababa sa leeg habang paulit-ulit na sinasabing, Akin to. sa bawat parte ng katawan ni Cindy. Huwag mong hayaang hawakan o halikan ng iba, gaya ng ginagawa ko. Territorial na bili ni Jonathan kay Cindy. Hinubad ni Jonathan ang outfit ni Cindy. Doon natauhan si Cindy at balak niyang takpan ng kaniyang katawan. Pero tinanggal lang ni Jonathan ang kamay ni Cindy na nakaharang. Huwag! Malumanay na pagputol ni Cindy. Tila walang narinig na sambit ni Jonathan. Hinalikan ni Jonathan ang buhok ni Cindy. Paulit-ulit sinipsip ni Jonathan ang pasas ng dalaga. Halos mapaliyad naman si Cindy sa kakaibang sensasyong dulot nun. Ang kaninang tumututol na isipan ay tuluyan ng bumigay para magpaubaya. Minasahe ni Jonathan ang kabilang dibdib ni Cindy habang nilalaro ang pinatulis niyang dila ang kabila. Halos tumirik naman ang mata ni Cindy sa harap na dulot nun. Hindi napigilan ni Cindy ang kaniyang sariling umungol, lalo na nang magsimula na si Jonathan haplusin ang kaniyang bulaklak. Mabilis itong nahawi ang natitirang saplot ni Cindy at sinunggaban ang rosas nito. Paulit-ulit iyong ginawa ni Jonathan hanggang sa nanghihinang pumikit si Cindy sa harap na dulot nun. Mas naging wild si Jonathan at walang ibang ginawa si Cindy kundi mapahalinghing sa sarap. Ipinasok ni Jonathan ang alaga niya sa rosas ni Cindy sa kamarahang bumayo ng sagad at paulit-ulit. Nagulat si Jonathan dahil birhen pa ang kanyang asawa si Cindy. Naging maingat siya sa paggalaw hanggang sa nakapag-adjust na ang asawa niya. Mas nilakasan at binaon ni Jonathan ang alaga niya sa rosas ni Cindy. Napuno ng nasasarapang ungol ang buong silid ni Jonathan. Tumigil lamang sila nang pareho nilang maabot ang rurok ng kaligayahan. Pinuno ni Jonathan ng puting likido
ang rosas ni Cindy. Bago sila parehang bumagsak sa kama, hinalikan ni Jonathan ang noo ni Cindy at nakatulog naman si Cindy matapos ota ni Jonathan ng panibagong damit. Simula noon, palagi na magkasama si Jonathan at Cindy. Unti-unti na nilang naaayos ang kanilang pagsasama at nagkakagusto na sila sa isa't isa. Ginagawa ni Jonathan lahat para mapatawad siya ni Cindy. Dahil kahit nagpapaubaya na kay Jonathan ang kaniyang asawang si Cindy, alam niyang hindi nito nakakalimutan ang ginawa niya noon. Pinadalhan ni Jonathan si Cindy ng napakaraming rosas at chocolates. Pinuno ni Jonathan ang SUV van noon at ng mga mamahaling alahas, gamit, sapatos at stuffed toys. Sinorpresa ni Jonathan si Cindy sa mismong araw ng wedding anniversary nila. Nagharumentado naman ang puso ni Cindy sa saya at kilig, lalo na nang kantahan si Cindy ni Jonathan. Lalong nai-inlove si Cindy kay Jonathan dahil nakikitaan na ni Cindy ng effort at pagsisisi si Jonathan. Happy second wedding anniversary. Sorry sa lahat ng nagawa ko sa'yo noon. Hayaan mong habang buhay akong bumawi, Cindy ko. Malamig na sabi ni Jonathan. Natigilan naman si Cindy at namula sa sobrang kilig. Tumango si Cindy at yumuko. Niyakap naman ni Cindy ni Jonathan at hinalik-halikan sa may likod ng ulo at leeg. Humarap si Cindy kay Jonathan at nagbigay ng smack sa labi ng asawa. Salamat. Siguraduhin mo lang dahil makikipag-divorce ako sa'yo kapag sinaktan mo pa ako ulit. Nakataas na kilay na banta ni Cindy kay Jonathan. Natawa naman si Jonathan sa inasal ni Cindy. Oo naman, susungit mong yan. Tumapang ka na ngayon. Sorry talaga, wife. Natatawang sabi ni Jonathan. Kinilig naman si Cindy sa pagtawag ni Jonathan wife sa kanya. Habang tumatagal, mas nagiging sweet si Jonathan kay Cindy at mas nagiging masunurin ito. Ilang beses na ring may nangyari sa kanila. Sa mga nakalipas na araw at buwan, mas naging matibay ang kanilang pagsasama hanggang sa bumisita si Raquel sa mansyon nila Jonathan at Cindy. Naabutan ni Raquel na magkapatong ang dalawa. Napamura si Raquel sa kaniyang nakita. Ikaw? Galit na sigaw ni Raquel at itinuro ang dalawa. Anong ginagawa mo rito? Napupuyos na galit na tanong ni Jonathan. Tinakloban ni Jonathan ang katawan ni Cindy. Jonathan, buntis ako. At ikaw ang ama. Diretso ang sabi ni Raquel. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cindy sa kaniyang narinig. Halos manginig si Cindy sa galit at pagkadismaya. Hindi lubos sa kalain ni Cindy na magagawa siyang pagtaksilan ni Jonathan. Ano? Taon na, Raquel, nang huli tayong magkita at magkasama. Ang huli ay yung tapusin ko ang relasyon nating dalawa sa condo unit mo. Huwag kang mag-imbento. Nang gagalaiting sabi ni Jonathan, agad tinawagan ni Jonathan ang mga tauhan niya sa labas at ipinadampot si Raquel sa mga ito. Desmond, magpunta kayo rito ni Franks at kunin niyo si Raquel. Ilayo niyo ang babaeng to sa akin bago pa ako makapatay sa sobrang pagiging sinungaling. Nanggigigil na sabi ni Jonathan sa tauhan. Pagkasabi ni Desmond ng copy that, pinatay na ni Jonathan ang tawag. Lubayan mo na kami, Raquel. Stop being a piece of crap. Kahit hindi ka pa tumigil, ipapablatter na kita. Pagbabanta ni Jonathan kay Raquel. Namutla naman si Raquel sa takot. Pero Jonathan, magsasalita pa sana si Raquel nang hagipi ni Jonathan ng remote ng TV at ibinato iyon sa gilid ni Raquel. Nagulat si Raquel at natakot. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa, si Desmond at Franks, saka kinaladkad palabas ng mansyon si Raquel. Pagkaalis ni Raquel, niyakap ni Jonathan si Cindy at hinalikan sa noo. Huwag mo siyang intindihin. Aminado ako may nangyari sa amin noon. Pero hindi ko siya binubuntis. May proteksyon ako palagi. Tsaka bago pa ako makipaghiwalay, wala na nangyari sa amin. Paliwanag ni Jonathan. Tahimik lang si Cindy. Eh di sana noon pa lang nabuntis na siya at nakapanganak na. Pero hindi. Kaya huwag ka maniwala sa kanya. Dugtong ni Jonathan kay Cindy. Napagtanto naman ni Cindy na tama ang sinabi ni Jonathan kaya hindi na nagalit si Cindy. Yumakap si Cindy kay Jonathan nang mahigpit. Siguraduhin mo lang, ayoko magkaanak ka sa iba. Gusto ko sa akin lang. Ayokong may ibang kaagaw magiging anak natin sa'yo. Paniguradong hindi rin papayag si Daddy Junior kapag nalaman if meron. Mabuti na lang rin wala. Malumanay na sabi ni Cindy. Masayang tumango si Jonathan dahil understanding ang asawa niya.
Akala ni Jonathan tuluyan na itong magagalit nang mapansin niyang parang na-offend ito sa narinig. Nagpasya na lang silang magpakalayo-layo at manirahan sa lugar na hindi malalaman ni Raquel. Masyado na itong obsessed at praning kay Jonathan kaya kailangan nilang mag-ingat. Nanirahan sila sa isla sa Batangas na pag-aari ni Jonathan. Sariling sikap na ni Jonathan ang perang ginamit niya para mabili iyon. Ang mansyon na nakatayo roon ay pinarenovate nila at mas naging maganda. Masaya silang namuhay ng magkasama. Halos, gabi-gabing may nangyayari sa kanila ni Cindy. Hindi naman makatanggi si Cindy kay Jonathan. Hanggang sa isang araw nagsuka si Cindy at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Madalas rin siyang antukin sa tanghali at nagkikrave sa mga matatamis gaya ng cake at ice cream. Nagtaka si Jonathan sa pagbabagong iyon kay Cindy. Pero nagkakalaman rin ng asawa niya. Kaya pina-check up na ni Jonathan si Cindy sa kaibigan niyang Obigayni. Doon nalaman nilang nagdadalang tao na si Cindy. Magtatatlong buwan na itong buntis. Masayang napamura si Jonathan sa kanyang sayang nararamdaman. Halos maluha naman si Cindy dahil sa wakas magkakaanak na sila ni Jonathan. Yes, magiging tatay na ako. Salamat asawa ko. Paulit-ulit na sigaw ni Jonathan, hindi pa ito nakontento at pinugpog pa ang ng halik sa buong mukha si Cindy. Habang sinasabi ang katagang, I love you. I love you. I love you so much. nakangiting sigaw ni Jonathan. Nagulat si Cindy roon. Parang may humaplo sa kanyang puso sa mga oras na yon. Nagharumentado ang puso ni Cindy at halos magwala ang kaniyang mga paru-paro sa kaniyang tiyan. Walang pagkalagyan ang sayang nararamdaman nilang mag-asawa. I love you too. Masayang tugon ni Cindy. Hinalikan ni Jonathan si Cindy sa labi ng torrid. Natatawang nag-iwas ng tingin si Patricia, ang Obigayni na kaibigan ni Jonathan. Naging mas maingat at mas maalaga si Jonathan kay Cindy. Hindi hinayaan ni Jonathan mapagod si Cindy o magtungo sa trabaho. Tinulungan ni Jonathan si Cindy na i-handle ang mga iyon. Nag-hire si Jonathan ng pansamantalang magtatrabaho ng takdang gawain ni Cindy. Nag-focus na lang si Cindy sa kanyang maternity. Laging na-attend ng check-up si Cindy at talagang nasama pa sa kanya si Jonathan dahil sinisigurado ni Jonathan safe ang kaniyang mahal na asawa. Ibinalita naman nila Cindy at Jonathan kay Don Jr. ang tungkol sa pagbubuntis ni Cindy. Masayang-masayang matanda dahil sa wakas, magkakaapo na siya. Buntis na po si Cindy, Dad. 3 buwan na ngayon. Lolo ko na. Masayang sabi ni Jonathan nang bumisita sila sa mansyon. Nagulat ang matanda at sumilay ang malapad ng ngiti sa labi. Talaga? Congrats sa inyong dalawa. Mabuti naman at binigyan niyo na ako ng apo. Masayang tugon ni Don Jr. Nakangiting tumango si Cindy. Siyempre, thank you Dad. Dahil sa pagsuporte sa amin. Sabi ni Cindy. Natigilan sila sa kasiyahan dahil roon. Naging madrama kasi ang atmosphere sa biglaang pagsasalita ni Cindy. Wala iyon, anak. Basta pagbutihan ninyong mabigyan ng magandang kinabukasan ng inyong anak. Masaya na ako doon bilang ama at lolo ng anak ninyo. Huwag lang kayong mag-aaway. Nakangiting sabi ni Don Jr. Tumango si Cindy at niyakap ang matanda. Napangiti na lang si Jonathan sa kaniyang nakita. Pangako, Dad. Makakaasa ka. Nakangiting sabi ni Jonathan. Kumain sila ng sama-sama. Saktong dating naman nila Paul at Paula, mga kapatid ni Jonathan. Mga tol, magiging tito at tita na kayo. Masayang sabi ni Jonathan. Ngumiti ang dalawa, ni Paul at Paula. Pero ang ngiti ni Paul ay may kaakibat na sakit. Dahil tuluyan na siyang nabigo sa pagmamahal kay Cindy ng palihim. Congrats ate at kuya! Finally, magkakababy na rin sa pamilya. Nasayang komento ni Paula. Oo nga, congrats sa inyo. Sabi ni Paul. Sumabay sila sa pagkain ng tatlo. Nagkukwentuhan lang sila sa hapag. Pagkatapos, inalagaan ni Jonathan si Cindy at ramdam ni Cindy kung pagaano ka-effort ang kaniyang asawa. Labis ang sayang naging dulot nito sa kanya bilang ina ng magiging anak nila ni Jonathan. Ang pagmamahala nilang dalawa na nagsimulang umusbong ay nagdulot ng mas masayang pagsasama subalit hindi nila akalaing susubukin ng tadhana ang tibay at tiwala nilang dalawa sa isa't isa. Sa mismong araw ng kapanganakan ni Cindy, nakita ni Cindy si Jonathan na may katabing babae.
Walang iba kundi ang kaniyang pinsan na si Nicole. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakayakap kasi si Nicole kay Jonathan habang mahimbing na natutulog. Pareho silang walang saplot. Nagkalat ang mga alak at damit ng dalawa sa mismong kwarto nila Cindy at Jonathan. Nanginginig si Cindy sa galit nang batuhin niya si Jonathan ng hawak niyang cellphone. Pinagmumura ni Cindy ang dalawa. Kasabay ng pananakit ng kaniyang tiyan, naninigas iyon na tila pinipilipit ang loob. Hindi malaman ni Cindy kung anong klaseng pagbaluktot ang kaniyang gagawin dahil naninigas talaga ang tiyan niya. Masakit rin ang pruweba niya dahil kanina pa siya nilalabasan ng patak ng dugo. Nakaramdam si Cindy ng takot at pangamba na baka kung anong mangyari sa anak nila. Ilang beses rin nanakit ang likod niya na halos 10 to 20 minutes ang interval ng pananakit. Napakapit si Cindy sa upuan at namilipit sa sakit. Panay ang tawag ni Cindy sa kaniyang ina at mga kapatid. Pati ang Panginoon ay napatanong si Cindy kung bakit ganoon kasakit ang kaniyang nararamdaman. Nataranta naman si Jonathan sa nakikita. Mabilis siyang kumilos. Nakasuot si Jonathan ng boxer at base sa kanyang alaala, wala siyang kasama sa silid nila si Cindy. Kaya nagulat si Jonathan na naroon si Nicole. Pinalayas ni Jonathan si Nicole na ayaw pang umalis. Umalis ka rito. Huwag mo ko i-set up. Wala kang mapapala sa akin. Galit na sigaw ni Jonathan kay Nicole. Nangilid ang luha sa mata ni Nicole. Pero kasi, may nangyari sa atin, Kuya Jonathan. Pagpupumilit ni Nicole kay Jonathan. Tumawa ng pagak si Jonathan. Huwag ka sinungaling. Hindi ako papatol sa'yo. Loyal ako kay Cindy. At kahit nakainom ako kagabi, I know what I did. Wala ka rito. I have a CCTV to check. Kaya wag ako. Mariing sabi ni Jonathan na mutla si Nicole sa narinig. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon katalino si Jonathan. Nag-install pala ito ng CCTV. Sinuot ni Nicole ang mga damit niya at nahihiyang umalis doon. Agad na lumapit si Jonathan kay Cindy at nilalayan ito. Itinaboy naman si Jonathan ni Cindy. Huwag mo akong hawakan. Kakadiri ka? Layan mo kami. Galit na sigaw ni Cindy. Nasaktan si Jonathan sa sinabi ni Cindy pero kahit ganoon, hindi siya tumigil. Sinuot niya agad ang pantalon niya at nagdamit. Tsaka tinawagan si Patricia. Sinabi niya ang nangyari. Sinabi naman ni Patricia na agad dalhin sa kaniya si Cindy dahil sign na iyon ng labor. Nagpunta sila sa Batangas Hospital para roon manganak si Cindy. Pagdating nila sa hospital ay agad na inasikaso ng nurse si Cindy. Nagtungo sila sa labor room kung saan naroon si Patricia para maghanda. Makalipas ang ilang oras na paghihintay lumabas ang anak ni Cindy at Jonathan. Lalaki iyon at pinangalanan nilang Gideon. Ayaw ipahawak ni Cindy si Gideon kay Jonathan dahil nagagalit pa rin siya rito. Sa pag-aakalang pinagtaksilan si Cindy ni Jonathan. Pinaayos na kay Jonathan ni Patricia lahat ng kailangang fill-upan ni Jonathan ang papel ng anak nila. Nagstay sila roon ng isang gabi. Halos maluha si Jonathan sa saya at lungkot dahil ayaw talagang magpahinga ni Cindy. Natatakot itong baka kunin ni Jonathan si Gideon. Umalis ka na rito. Tinawagan ko na sila Ate Clarissa. Sila na lang mag-aasikaso sa amin. Hindi kita kailangan. Galit na sabi ni Cindy. Parang sinaksak sa puso si Jonathan sa kanyang narinig mula kay Cindy. Wife naman. Hindi ko naman nakama si Nicole at hindi ako papatol roon. May anak na tayo. Malabo lokohin pa kita. Kahit i-check mo pang CCTV records, hindi naman natatanggal yun at permanent. Please, paniwalaan mo naman ang sinabi ko. Huwag mo naman akong ganituhin. Tila naiiyak na makaawa ni Jonathan. Nanatiling stoic at matigas ang ekspresyon ni Cindy. Naging manhid si Cindy at sinabing buo na ang desisyon. Maghiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo. Ayoko sa lalaking hindi marunong tumupad ng pangako. Ayoko sa lahat yung sinungaling at babaero. Malumanay pero malamig na sabi ni Cindy kay Jonathan. Nanlalamig si Cindy at tila mabigat ang kaniyang pakiramdam. Hindi niya lubos sa kalaing magagawa ni Jonathan mang babae gayong buntis siya. Napakasakit para sa isang babae ang pagtaksila ng asawa gayong wala naman si Cindy na naalala ang ginagawa niya para gawin iyon ni Jonathan sa kaniya. Nanatili siyang tapat at kontento kay Jonathan kahit pa umamin sa kanya si John Paul, ang nakababatang kapatid ni Jonathan. Hindi matanggap ni Cindy na sa mismong araw ng panganganak ni Cindy pa nagawang magloko ni Jonathan. Akala pa naman ni Cindy ay hindi na ito babalik sa pagiging babaero at last na itong gagalawin si Raquel pero nabigo siya. Niloko lang siya ni Jonathan.
Kahit anong paliwanag ni Jonathan kay Cindy ay hindi na naniniwala si Cindy kay Jonathan. Para sa kanya, paiikutin lang siya ni Jonathan at sasaktan ulit. Dahil kapag nagawa ng isang taong magloko, hindi posibleng gawin ulit iyon. Hindi na nirespeto ni Jonathan si Cindy, iyon lamang ang nasa isipan ni Cindy. Huwag naman ganito. Maniwala ka sa akin, sobrang mahal na mahal kita. Kaya ni Gideon. Kaya huwag mo kong husgahan agad. Ginawa ko naman lahat para sa inyo. Para sa'yo. Hindi pa ba sapat yun para maniwala ka sa akin? Nalulungkot na sabi ni Jonathan. Nanatiling matigas ang ekspresyon ni Cindy. Hindi mo ba alam na halos mabaliw na ako kakaisip sa tuwing itataboy mo ko? Huwag mo naman tapusin ang basta-basta yung pinasimulan natin. Hayaan mong mapatunayan ko sa'yo mahal talaga kita at hindi kita magagawang lukohin. Please. Naluha si Jonathan sa sobrang habag. Hindi talaga kaya ni Jonathan kapag nilayuan siya ni Cindy. Mahal na mahal ni Jonathan ang mag-ina niya. Sobrang galit na nararamdaman ni Jonathan kay Nicole. Ipapakulong niya ito sa pagiging mapanira sa pamilya nila ni Cindy. Umiyak si Cindy sa kanyang narinig. Hindi pa rin magawa ni Cindy paniwalaan ang sinasabi ni Jonathan. Para sa kanya nagpapaawa lang ito. At kung talagang mahal silang dalawa ni Gideon ay hindi ito mag-iimbita ng babae sa kwarto nila. Ang masaklap, pinsan niya pa. Yun naman pala eh. Pero bakit nag-imbita ka pa ng babae sa kwarto? Ano ginagawa ni Nicole ron? Kung talaga. Jonathan naman. Huwag mo naman akong saktan lalo. Please. Pakiusap. Pakawalan mo na lang ako. Umiiyak na sabi ni Cindy. Naawa si Jonathan sa itsura ni Cindy. Ayoko na. Ayoko nang masaktan pa. Lagi na lang. Sawa na ako sa sakit na dulot mo mula una hanggang ngayon. Akala ko pa naman nagbago ka na. Akala ko ako na talaga yung gusto mo makasama habang buhay. Dugtong pa ni Cindy. Hindi makasagot si Jonathan roon. Kung talagang mahal mo kami, makikinig ka sa akin. Hindi ka mag-iinom. Hindi yung ganito. Kakainom mo, napapahamak ka eh. Paano pa kita paniniwalaan ngayon? Paano? Sabihin mo nga sa akin. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo? Akala mo ba ina-under kita? Humihikbing sikman ni Cindy. Akala mo sinasakal kita sa pagkukontrol ko at paglilimita sa'yo sa mga pag-inom? Buntis ako nun eh. Buntis ako, Jonathan. Tapos iniiwan-iwan mo lang ako para sumama sa mga barkada mo? Paano kung bigla na lang ako manganak? Galit na sinamaan ng tingin ni Cindy si Jonathan habang nagsasalita. Paano ko? Wala akong ibang aasahan kundi sarili ko? Akala ko ba mahal mo kami? Bakit iniiwan-iwan mo na lang ako kahit alam mong buntis ako at malapit na akong manganak? Hindi mapigilang umiyak at sumbatan ni Cindy si Jonathan sa sobrang sama ng loob niya. Ilang gabi na rin kasing naalis si Jonathan para uminom. Lagi itong niyayakag ng mga kaibigan niya. Sila kasi, magtatampo kapag hindi ako pumunta. Tsaka sabi ko saglit lang naman ako eh. Nandiyan naman sila Manang Lucy at Hana. Malungkot na katwirang sabi ni Jonathan kay Cindy. Sila? Lagi na lang ba silang pakikisamahan mo? Jonathan? Paano naman ako? Lagi mo na lang bang isisantabi ang nararamdaman ko para sa mga kaibigan mo? Paano kung bigla akong mamatay sa pangganganak? Inis na sabi ni Cindy. May magagawa ba sila para ibalik ang buhay ko? Paano na si Gideon? Jonathan naman. May sarili kang utak at katawan mo. Katawan mo naman yan. Hindi pwedeng lagi kang nakikinig sa barkada mo. Sabi ni Cindy kay Jonathan na ngayon ay lumong-lumo na. Lalo't pamilyadong tao ka na. Sana naman naiisip mo ko? Ilang beses na ako nagchat-chat sa kanila pero walang reply. Tumatanggi ba silang kasama ka? Kahit nandun ka naman talaga. Para ano? Para hindi ka umuwi? Para mag-away tayo? Ganyan ba ang klase ng barkadang sasamahan mo? Umatras si Cindy. Yung hindi nagsasabi ng totoo at may gusto pang nagagalit ako sa'yo na nag-aaway tayo? Alam mo naman nilang buntis ako eh. Bakit hindi nila sabihin yun sa'yo na pinapauwi na kita?
Jonathan, ayos na yung nakainom ka ng lasing ng 1 bote o 3 bote ng alak kasama sila pero sana naman huwag yung inaabot kayo ng 3:00 ng madaling araw sa inuman. Malungkot na dugtong ni Cindy. Mag-isa lang ako ron sa kwarto natin eh. Natatakot ako. Wala akong ibang ginawa kundi umiyak dahil mag-isa lang ako. Hindi ko kasama sila nanay at mga kapatid ko tapos iiwanan mo na lang ako. Grabe, sumusobra ka na. Kahit walang nangyari sa inyo ni Nicole, Inis na sikmat ulit ni Cindy. hindi mawawala ang galit ko. Napaka-iresponsable mong ama at asawa. Nakakagalit ka sobra. Ayoko na. Please lang pakawalan mo na ako. Kung hindi mo na rin ako hahayaang alagaan ng tama. Gigil na sabi ni Cindy habang umiiyak. Nagsalita si Cindy ulit. Bitawan mo na ako, Jonathan. Kasi ang hirap eh. Ang sakit-sakit na. Ayoko maramdaman ulit yung natitiis mo ko pero hindi mo sila natitiis. Malungkot na sagot ni Cindy. Sobrang nahahabag talaga si Cindy sa sarili niya sa tuwing maiiwanan siya ni Jonathan. May mga asawa talagang mas inuuna pa ang pakikisama sa tropa nila kaysa pakisamahan ng asawa nila. Kaya nga ba daming mag-aasawang naghihiwalay at madalas nag-aaway dahil mas inuuna ng ibang mister ang pag-iinom kaysa ang pamilya. Sa pagkakataong iyon, na-realize ni Jonathan ang pagkakamali niya bilang asawa at ama ni Gidio. Tama naman si Cindy sa mga sinabi nito. Mukhang sobrang nasaktan na talaga ni Jonathan si Cindy. Masyado siyang nagpakasaya kasama ang barkada to the point na naiiwanan na niya ang asawa niya sa mansyon. Naging makasarili si Jonathan. Puro saya lang ang inuuna niya kaysa sa kanilang pagsasama. Kaya hindi magawang sisihin ni Jonathan si Cindy dahil hindi nga naman ito nagkulang sa kanya. Lahat ginawa na pinatunayan ni Cindy. Kaya hindi makapagsalita si Jonathan. Kung hindi mo kayang iwan ang pagiging manginginom, palabarkada at pagiging babaero mo, kami na lang ang layuan at iwan mo. Hindi ko ito-tolerate ang ganyang gawain, Jonathan. Yung mas pinahalagan mo ang tropa mo kaysa sa akin. Sa amin ni Gidio. Hindi naman masamang makitropa eh. Seryosong sabi ni Cindy. Pero sana naman matuto kang mag-control at limitahan mo dahil pamilyado kang tao. Hindi porket hindi pa nalabas si Gidio, ay gagawin mo na lahat ng gusto mo. Paano na lang kung napaanak ako roon sa mansyon at hindi ko kinaya? May magagawa ka pa ba? Wala, hindi ba? Galit na sikmat ni Cindy. Naluha si Jonathan. Punong-puno ng pagsisisi ang kaniyang sarili. Patawad. Patawarin mo sana ako kung naging makasarili ko. Kung puro saya at barkada lang ang inatupag ko. Aminado ako ron. Pero dun sa pagiging babaero hindi. Wala akong ibang babae kundi ikaw. Wala akong ibang ginalaw kundi ikaw. Paliwanag ni Jonathan. Natahimik si Cindy. Bakit ba ako maghahanap ng iba? Nandiyan ka na. Kontento na ako sa'yo, Cindy. Ayokong dumating yung araw na mawala ka sa akin. Pasensya ka na kung naging pabayat manhid ako this past few days. Gusto ko lang naman maging masaya dahil stress ako sa trabaho. Paghingi ng paumanhin ni Jonathan. Gusto mong maging masaya? Bakit? Hindi ka ba masaya sa akin? Hindi ka ba masayang kasama ako? Kung ganun, mabuti pa nga maghiwalay na lang tayo. Hindi ka na pala masaya sa akin eh. Bakit nag-stay ka pa? Gigil na tugon ni Cindy. Nasapo ni Jonathan ng noon niya, tsaka yumakap kay Cindy. Please, kumalma ka. Hindi mo ako maiintindihan kapag galit ka eh. Kaya sana naman ikalma mo muna yung sarili mo. Masaya ako sa'yo. Masayang masaya. Simula nung umuwi ako at nagkaayos tayo, naramdaman ko yung tunay na saya at pagiging kontento. Wala akong ibang mahihiling kundi ang makasama ka habang buhay. Ikaw at ang anak natin. Kaya pakiusap. Makaawang sabi ni Jonathan. Umiling si Cindy. Patawarin mo ko. Pangako ikaw na uunahin ko. Kaya na ni Gidio. Pinagsisisihan ko nang naparamdam ko sa iyo hindi ka ganun kalaga at hindi kita ganun kamahal.
Pero sana maniwala ka. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Cindy. Malumanay na sabi ni Jonathan na tigilan si Cindy. At ang galit niyang puso ay unti-unti nang nagiging kalmado. Hinalikan si Cindy ni Jonathan sa noo at niyakap ng mas mahigpit. Patawarin mo sana ako, asawa ko. Panghako ko, lahat ng ayaw mo at makakasama sa pagsasama natin. Huwag ka nang mawala. Huwag mo lang akong iwanan. Handa ako magbago alang-alang sa pamilya natin. Kasi mahal na mahal kita, Cindy. Seryosong sabi ni Jonathan. Kinilig naman si Cindy sa kaniyang narinig. Masaya si Cindy marinig ang mga salitang iyon mula kay Jonathan. Assurance lang naman talaga ang gusto ni Cindy. Kaya nang magsalita si Jonathan at bigyan ni Cindy ng assurance na magbabago na ito. Tuluyan na siyang kumalma at sinabing, dapat lang. Ganyan dapat. Kung talagang seryoso ka at ayaw mo kaming mawala sa'yo, magpakaayos ka. Kasi hindi na ako babalik sa'yo once na sinayaan mo kong lumayo. Nakataas kilay na sabi ni Cindy. Hindi na mangyayari yun. Ayusin ko na. Para hindi kayo mawala. Kayo na lang ang meron ako. Ayokong parati kayong mawala sa akin. Seryosong tugon ni Jonathan. Good. Sige. Pagbibigyan kita. Pero last mo na yan. Desididong sabi ni Cindy kay Jonathan. Tumango si Jonathan at hinalikan sa labi si Cindy. Pinakuha ni Jonathan ang record ng CCTV sa kwarto nila. Nakita ni Cindy ang ginawa ni Nicole at pagsiset up kay Jonathan. Kilala ni Cindy ang inggitera si Nicole sa lahat ng meron si Cindy at gustong makuha ni Nicole. Isa na roon ang bilyonaryong si Jonathan. Gustong maagaw ni Nicole si Jonathan kay Cindy pero nabigo ito dahil tunay ang pagmamahal ni Jonathan kay Cindy. Desperada. Komento ni Cindy matapos makita ang video kung saan kusang pumasok ng kwarto nila ni Jonathan si Nicole at naghubad. Pati si Jonathan na natutulog ng nakaboxer ay nilagyan ng kiss mark para magmukhang may nangyari nga sa kanilang dalawa. Nanggagalaiti si Cindy sa kaniyang nakita. Labis ang galit at inis ni Cindy sa ginawang iyon ni Nicole. Hayaan mo na si Nicole. Nakablatter na ang pinsan mo. Sa oras na sirain pa ulit ni Nicole ang pagsasama natin. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya. Huwag niya na akong subukan. Galit na sabi ni Jonathan. Tumango si Cindy bilang pagsang-ayon. Kapag ginawa ni Nicole yun, kakalimutan kong pinsan mo siya. Mataray na sabi ni Cindy. Nasa my garden sila ng maggabi. Isinurprise ni Jonathan si Cindy. Naghanda si Jonathan ng magarang dekorasyon, punong-puno ng red roses at kandila na nagsilbing lighting. Kasabay ng sunod-sunod na fireworks sa kalangitan, pagkatapos noon sinabi ni Jonathan ang magic words kay Cindy. I love you, my beautiful wife. Sabi ni Jonathan. I love you more, my handsome husband. Sagot naman ni Cindy. Inalok ulit ni Jonathan si Cindy ng kasal. Let's get married. This time, kung sang loob at walang pilitang mangyari. Sabi ni Jonathan nang nakangiti. Napangiti si Cindy sa sobrang kilig. Sure, this time, mahal na natin ang isa't isa. Tugon ni Cindy. Simula noon, nag-focus silang dalawa ni Jonathan sa pag-aalaga kay Gideon nang magkasama hanggang sa mapalaki nila ito. Masaya silang namuhay ng payapa. Ang pagmamahala na tiwala nila sa isa't isa ay mas pinagtibay ang kanilang pagsasama. Sa simbahan, napakaraming dumalo at napakaganda ng dekorasyon ng simbahan. Tumugtog ang kanta na I Do ng 98 Degrees habang naglalakad si Cindy suot ang kaniyang napakagandang wedding gown. Naroon lahat ng kaibigan, kapamilya at kamag-anak nila Cindy at Jonathan. Nagsimula na ang seremonyas ng kasal sa pangunguna ng paring si Father Benedict. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba si Cindy May Galvan bilang asawa mo? Tanong ng pari kay Jonathan. Yes, Father. Handa akong pakasalan si Cindy at maging kabiyak ng aking buhay. Nangangakong hindi ko na siya sasaktan at mamahalin ko ng buo. Walang iba. Magiging kasangga ni Cindy sa lahat na't katuwang sa problema at saya. Nakangiting sambit ni Jonathan. Ikaw babae, tinatanggap mo ba si Jonathan Paul Dinlasan bilang iyong asawa?
Tanong ulit ng pari. Opo, Father. Habang buhay kong iintindihin at pagkakatiwalaan si Jonathan, hindi ko siya iiwanan at sasamahan ko na sa hirap at ginhawa. Nangako akong magiging katuwang ni Jonathan sa lahat ng bagay at palaging susuporta sa kaniyang mga desisyon sa buhay. Masayang tugon ni Cindy. Nagpalitan sila ng singsing na hawak ni Gideon at inannounce ng pari ang kanilang pagiging mag-asawa. Binati naman sila ng mga tao. Nag-honeymoon sila Cindy at Jonathan sa Madrid kasama si Gideon. Mama, Papa, tara dun sa park. Gusto ko po maglaro. Nakangiting yakag ni Gideon at Cindy at Jonathan. Ngumiti lang ang kaniyang magulang sa kasinamahan ng kanilang anak. Sumakay si Gideon sa Ferris wheel at inalalayan siya ni Cindy. Nagpaalam muna si Jonathan na magsi-CR lang. Nagdiwaliw ang mag-ina roon kung saan sila sumasakay na rides. Hanggang sa marinig ni Cindy ang napakagandang boses ni Jonathan. Kumanta ito ng This I Promise You ng NSYNC, nagpalakpakan lahat ng taong naroon. Kilig na kilig naman si Cindy. Nagulat si Cindy nang abutan siya ni Gideon ng isang bungkos ng rosas. Mama, galing po kay Papa. Nakangiting sabi ni Gideon. Tumango si Cindy at nagpasalamat sa anak. Masayang masaya si Cindy sa mga oras na iyon. Maraming tawang lumapit kay Cindy, isa-isa at binigyan si Cindy ng 3 pirasong bulaklak. Para sa'yo, mula sa iyong asawa. Napakaswerte mo, sabi ng mga tao. Napangiti si Cindy lalo. Tumigil si Jonathan sa pagkanta at lumapit kay Cindy. Naroon ang isa pang wedding ring. Mahal, hindi ito bago. Pero gusto kong ipakita sa buong mundo na handa akong pakasalan ka ng paulit-ulit. Nakangiting sabi ni Jonathan. Naluha naman si Cindy sa sobrang saya. Salamat, tugon ni Cindy. Araw-araw ko manliligaw sa'yo at mamahalin kita na walang kapantay. Dahil mahal na mahal kita aking asawa. Malambing na sabi ni Jonathan. Napangiti lalo si Cindy at naiyak ng sobra. Kainis naman. Pagganito ka pa. Pero still, maraming salamat sa effort mo. Mahal na mahal rin kita asawa ko. Masayang tugon ni Cindy. Hinakap siya ni Jonathan at hinalikan sa labi. Nagpalakpakan lahat ng tao at lumapit si Gideon para yumakap sa magulang niya. Simula nang mag-ibang bansa sila, araw-araw pinararamdam ni Jonathan ang wagas niyang pag-ibig kay Cindy. Nangako sila na ikakasal ulit sa susunod na magkaanak silang dalawa ng kapatid ni Gideon. Pare, ikaw nang bahala.